Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, ang CIDG nagrekomenda na, kasuhan si Aplaska at 2 pang tauhan niya. Yan yung rekomendasyon ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Ano ang nirekomendang ikakaso kay Aplaska? Ang inirekomendang ikakaso kay Aplaska, mga kabunyog, ay ano ito? Tungkol sa pag-violate ng Republic Act number 11917. Yan yung violation of Republic Act 11917. Kasi itong Republic Act 11917, ito yung Private Security Services Industry Act. Itong Private Security Services Industry Act, mayroon itong implementing rules and regulations na dapat mong sundin kapag nasa private security industry, nagpo-provide ka ng pribadong serbisyo ng seguridad. Lumalabas pala nito, mga kabunyog, yung mga security doon sa loob ng Senado sa ilalim ng Office of the Sergeant at Arms ay private security agency yun. Private security agency yun. Kaya ang nag-govern sa kanila yung Private Security Services Industry Act o Republic Act 11917. Ngayon, ayon dito sa paglilinaw ng CIDG, ang Republic Act 11917, mga private security agencies, mayroong sa implementing rules and regulations, mayroong tinatawag na 6 levels of force continuum. Ibig sabihin, susundin mo ng mahigpit itong 6 na levels. Hindi pwedeng laktawan. Magsisimula ka sa level 1 hanggang level 6. Pag level 6 na, yun ang mataas ng level. Pero kung magaan pa lang naman, level 1, magsisimula ka sa level 1. Level 1 is alert presence. Level 2, verbal communication. Level 3, physical restraints. Level 4, use of chemical agents. Level 5, temporary incapacitation. Ang level 6, use of force or use of firearms. Ang ginawa nila, Aplaska, nag-level 6 ka agad. Nag-level 6 ka agad. Kaya nagpaputok ka agad. Kumbaga, masyadong over. Over. Kaya na-violate yung implementing rules and regulations ng Republic Act 11917. Ang feeling siguro ni Plaska, kasi dati siyang sa PNP, akala niya law enforcement agency pa siya. Akala niya law enforcement arm pa siya ng gobyerno. Hindi na. Private security ang treatment sa kanya doon sa USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. Dahil private security agency, hindi mo pwedeng gamitin yung dati mong ginagawa sa bilang law enforcement agency ng gobyerno. Kaya nga mali yung bakit ka magpa-fire ng warning shots? Ang NBI, sabihin natin ang NBI nandun sa labas. Isang NBI o 2 nandun sa labas. Tinanong niya, nagpakilala naman na NBI siya. Wala namang mga kasamahan. Wala namang ginagawang masama. Nandun lang sa labas ng Senate. Parang nag-check lang ng security. Bakit mo papuputukan? Hindi ka naman law enforcement. Ang law enforcement pa nga yung pinutukan mo, yung NBI. Kaya marami talagang violations itong si Aplaska. Nasubrahan ng yabang dahil sa kila Cayetano Kaya ito, mga kabunyog, ang recommendation na ngayon ng CIDG, kasuhan itong si Aplaska at 2 pang personnel ng violations ng Republic Act number 11917 or ang Private Security Services Industry Act. Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa Senado. Dahil dyan, inirekomenda na nilang sampahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng OSAA, kabilang si Mau Aplaska. At para
Sa investigasyon ng CIDG, nakitaan na gumamit ng puwersa sina Aplaska na malinaw na paglabag sa tinatawag na Rules of Engagement base na rin sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Para sa CIDG, hindi rin pinatupad ni Aplaska ang pinaka-responsabling dapat sanang ginawa na makipag-usap muna bago magpaputok ng baril. Hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot di umano ni Aplaska, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa marataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng USAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng baril. Nauna nang inakusahan ng Senado na inatake ng NBI agents ang lugar na taliwas sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Kanina umaga, dumating naman sa CIDG ang kinatawan ng Senate Legal para makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humaharap ng pisikal o nagsusumite man lang ng kanilang affidavit sina Aplaska at 10 iba pa na pawang miyembro rin ng OSAA na nauna ng pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Very clear naman po sa investigation natin that there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same Osaka, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the Implementing Rules and Regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot. So, you're saying that the Osaka personnel, led by former General Mao Plasca, can be held liable for violating the said law, sir? That is part of our recommendation po sa investigation namin, which kailangan natin needs to be approved ng Chief, and we will endorse it with the Department of Justice. Let me just be clear kung bakit pinagbabawal sa Philippine National Police ang warning shot. Because pag nag-warning shot na po, very populated ang lugar natin ngayon. Unlike noong 1960s and 1940s na kukunting tao. Pag nagpaputok ka, even lalo sa Metro Manila, what comes up will go down, definitely. Baka yung stray bullet mo ay tumama sa ibang tao. And ang lugar ng GSIS complex, maraming building po ang doon. Even if malapit po siya sa dagat, may mga building doon, pag nagpaputok ka, baka lumusot sa other areas na, kasi nagtatravel po ang bullet. In fact, for several days, nagmumonitor po ang NCRPO. Nagmumonitor rin po yung CIDG namin kung saan napunta yung mga balang yun. And we were thankful na right now, wala po nagreklamo na tinamaan. But if I'll use this platform po. Kung meron man po na yung site na tinamaan na lugar, may stray bullet or bullet hole doon sa office ninyo or empty slug na nakuha, please contact CIDG because we will process it. Tama lang to mga kabunyog, mga kababayan. Para maturuan ng leksyon itong si Plaskang ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong pangyayaring ito, maging leksyon sa kanya. Kaya lang mayabang kasi pinoprotektahan nila Cayetano Sa halip na turuan ng leksyon na mali yung kanyang ginawa, pinoprotektahan nila Cayetano.
pinapanindigan nila na mayroon daw at ng NBI, wala naman. Kumbaga direct inaano daw, under attack daw yung Senado, wala naman. Sa halip na turuan ng leksyon itong si Plasca na mali yung kanyang ginawa, talagang pinapanindigan ni Cayetano na inatake daw ang Senado kahit wala naman. Nakakatawa nga mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung pangyayari diyan, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.